Shear line muling bumaba na naman sa bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao o Pagitan na nagdudulot ng mga ilang kalat-kalat naman ng mga pag-ulan mula sa Southern Luzon at Eastern Visayas area. Kaya makakaranas ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ang ilang bahagi ng Southern Luzon at portions ng Eastern Visayas. Katimugang bahagi ng Mindanao, makakaranas din ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, dulot pa rin ng southeasterlies trough form na magdudulot dyan ng mga ilang kalatang pag-ulan dahil sa epekto pa rin ng Southern Hemispheral Intertropical Convergence Zone. Epekto yan na magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa karamihang bahagi ng Davao del Sur at Sorsogon. Pero nalalabi ng buong bansa, magiging maaliwalas pa rin fair weather tayo at mas maaraw sa kanlurang bahagi ng bansa at matinding paglamig na iiral naman sa bahagi ng Northern Luzon kasama ang Metro Manila. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, January 12, 2024. Ang oras nating voice from ngayong umaga ay alas 10:49 na ng umaga. Gaya na aking report kahapon, mas iiral ang ating lamig na temperatura sa bahagi ng Northern Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Dahil gaya na ating analysis kahapon ay mula kahapon ay mas lalakas sa mga susunod na araw nga ang magiging amihan natin lalo na dito sa parteng Luzon area. Kaya makikita niyo mas lumalawak ngayon ang coverage ng shear line na ito ay bumaba na naman sa bahagi na po ng Eastern Visayas, yung portion ng shear line. Dahil yung mula sa bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon ay umabot na ang coverage ng Northeast Monsoon o yung ating amihan. Kaya mas lumalakas ngayon ang mababang temperatura o daloy ng mas malamig na simoy ng hangin lalo na sa hilagang bahagi ng Luzon at bumababa na ng husto ang temperatura sa bahagi nga po diyan, lalo na sa Benguet at Baguio City. Sa ating current conditions sa forecast po, gloomy, klaro at mostly cloudy naman dito sa atin sa Caloocan. Expected yan maghapon sa Metro Manila dahil sa umiiral nating amihan. Kaya medyo gloomy po ang ating maghapon. Halos maliban na lamang sa parting kanluran bahagi ng Luzon, pababa ng west portions ng Visayas dahil dito ay medyo hindi masyado saturated ang gloomy sa kanila, kaya mas masikat ang araw sa kanila dyan sa area despite na malamig ang simoy ng temperatura at hangin. Sa last temperature na natala na aking weather station kaninang 4:56 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.3 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo comfortable pa rin pero pinakamataas na alinsangan na nasa 31.6 degrees Celsius kahapon naman ito ng hapon at 2:50 PM. Na ibig sabihin lamang nito ay mababa ang ating heat index na nasa 38.6 degrees Celsius lamang ang ating heat index. So kung itatabi natin sa heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa mula kay Pag-asa, halos wala po umabot sa danger level, kundi puro extreme lamang na caution ang umabot sa kanilang heat index. So ibig sabihin lamang halos comfortable ang heat index sa buong bansa, kabilang na dito sa amin sa Caloocan. Dahil nga po mas extensive na po yung ating amihan ngayong linggong ito, kaya expected na mas mababa ang ating heat index sa halos buong bansa. Pero kung ipagtatabi naman natin base sa PAC streams in past 24 hours, pagdating sa alinsangan ay nangunguna muli ang Zamboanga Peninsula na nasa 35.5 degrees Celsius ang init dyan sa kanila. Pero pagdating sa lowest temperature, kauna-unahan ito ngayong taon ng 2024 na pinakamababa sa Baguio City na umabot sa 12.9 degrees Celsius ang napakababang temperatura sa kanila. Kaya napakalamig ngayon dyan. At inaasahan na mas lalamig pa yan sa mga susunod pa ang mga araw. So jacket na po. At inaasahang mas mahamog at halos zero visibility ngayon dyan sa bahagi ng Benguet at Baguio City. Dahil sinisigurado natin, lalo na sa hapon o sa gabi, ay mas matindi ang malamig na temperatura dyan. Pero pagdating naman sa inulan, ay ang Katarman Northern Samar naman ang may inulan sa kanila na umabot ng heavy rain showers
violent rain showers total na 132 millimeters ang total rainfall. Wala po tayong naitalang pag-ulan dito sa Caloocan City. So, diretso agad tayo sa lagay ng volcanic thermal alert status dahil nasa moderate na naman itong si Taal Volcano. So, silipin natin kung may latest. Yes, nagbiblink po yung bagong latest update mula kay T-Box. Nag-i-indicate sa aking webpage. At makikita naman natin sa ating anomaly, well, medyo nag-update naman si Miroba. Wala tayong feedback ng mataas na thermal anomaly. Pero kani-kanina lamang ay nasa 10 megawatts ito. So, nasa moderate lamang dahil kung titingnan natin sa ating thermal satellite imagery, halos wala pong mataas na fire concentration na nadetect at nasa 314.5 ang brightness nito. So, typically, moderate lamang at kung sisilipin natin yung status kay Taal Volcano Directa mula kay T-Box, hopefully, mas updated sila ngayon. Since wala pa rin nadedetect na anumang volcanic earthquakes, pero noong kahapon, January 11, 2024, ay nakapagtala ng 10,977 tons a day ang SO2 emission mula kay Taal Volcano. So patuloy pa rin ang pagbubuga nito ng malakas na level ng SO2 despite na wala namang namamataang mga pagyanig. Well, kung silipin natin sa live CCTV snapshots o live CCTV stream, direkta mismo sa Batangas na nakatutok sa area ni Taal at makikita mo very gloomy po ang himpapawirin natin. Dahil nga po sa lawak ng coverage ng ating northeast monsoon, umaabot ng rindan sa bahagi ng Batangas. Pero kitang-kita pa rin yung SO2 na ibinubuga nitong si Taal. Ayan yung white spots na ano yan. Ayan, mga more than 600 meters po pataas yung height ng binubuga na SO2. So sa mga kabatang natin, despite na kalmado si Taal, medyo maging mapagmasid pa rin tayo. Masid-masidin pa rin natin si Taal dahil sa patuloy na pagtaas o ng pagbubuga nito ng SO2 emission. So medyo nagve-vape ng tuluyan itong si Taal. Sa ating outside humidity, 71% po ang ating moderate na humidity dito sa Caloocan. So sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, expected yan mga folks. Mataas pa rin ang ating atmospheric pressure. Well, dahil sa ating amihan na nasa 1,013 hectopascals and steady ito since last hour. At sa humidity naman, 1% ay binababa niya since last hour. At medyo moderate pa rin ang ating air concentration ngayon. Ay dahil nagkakaroon ng bahagyang thermal inversion, kaya medyo na hindi umaangat ng husto yung mga pollution natin dito sa ground surface. Dahil nga po sa masyadong gloomy ang hipapawid, hindi masyado nakakagalaw, pataas o palayo yung mga pollution. So magmas po tayo ngayon, nasa 53 po ang ating air quality index. Nasa moderate ito. At sa ating high tide and low tide status, well, maghapon pa rin mababa ang pampang ng Manila Bay. So layo-layo po muna sa ating mga mangingisda dyan. Kung gustong mangisda ngayong araw, dyan muna kayo sa may bandang Bataan, sa may bandang West Philippine Sea para malalim-lalim. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 6:24 AM at inasa lulubog ito mamayang 5:44 PM. Wala pa rin tayo, nasa under waxing crescent new moon pa rin tayo, 1% pa lamang ang illuminated. Kaya wala muna tayong maire-report sa moonrise and moonset. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Biyernes at Sabado. Magiging partly cloudy po ang ating maghapon ngayong araw at ng tsansa ng pag-ulan halos wala. Pero may maliit na chance pa rin tayo na uulanin dito sa Caloocan. So, kung just in case, malamang mga drizzlery lamang yan. At bukas ng Sabado, magiging partly cloudy daw ang ating maghapon bukas. Well, common sense naman dahil patuloy na amihan sa atin. At medyo may pagsikat ng araw na iiral, hindi gaya ngayon na masyadong gloomy. Highest and lowest temperature expected in 2 days maglalaro sa 29 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 23 to 24 degrees Celsius. So medyo mas lalamig Take note yan, sa bahagi ng Metro Manila ay mukhang mas magiging malamig sa mga susunod na araw dito sa Metro Manila. Lalo na sa hapon, sa gabi at madaling araw. So hopefully, tabi-tabi kayo ng inyong mga partner dahil expected na mas maginhaw ang ating susunod na araw. Samantala, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery in real time. Halos makikita natin na yung shear line
na mas bumaba na ngayon dahil lumalakas po yung ating amihan. Kaya yung edge ng shear line nandito na ngayon sa portion ng Eastern Visayas. Ayan, pagitan po yan ng Southern Luzon. Dahil yung ating northeast monsoon, mas lumawak na po yung kanyang coverage na umabot na nga sa bahaging halos ng Visayas area. At yung coverage ay ine-expected na mas aabot yan hanggang sa bahagi nga po ng Visayas area. Yung easterlies, mas manipis na lamang ang dumadaloy dito at medyo namipis na siya dahil halos sa compress na po yung space niya at dahil din sa southeasterlies na nanggagaling sa may bandang southern hemisphere na nagdudulot ng mga pag-ulan sa bahagi ng southern Mindanao, kaya yung easterlies bahagya po itong humina o numipis po. At kaya yung ating shear line halos manipis din siya at hindi masyado mataas ang concentration ng shear line gaano. Bagamat nanatili pa rin na makikitang-kita sa satellite imagery ang shear line, ayan malinaw naman po at nag-extend ang frontal system na yan hanggang sa bahagi po ng Guam, napakalawak po ng concentration ng frontal system. Ayan yung frontal system at yung ating shear line naman sa bahagi ng Pilipinas na magdudulot po ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga ilang pagkilat at pagkulog ang aasahan sa buong Southern Luzon po yan at damay na rin ang ilang areas ng northern part ng Visayas, lalo na sa may bandang Samar region. At dahil dyan, titingnan natin yung areas na mga inulan, probably, dyan sa bahagi ng Katarman, Northern Samar, Allen, Lawang, at buong bahagi ng Calbayog, San Policarpio, Dolores, at maaring umabot dyan sa may bandang Leyte. Kaya sa mga kababayan natin sa Eastern Visayas, lalo na sa bahagi ng Northern Samar at ilang bahagi ng Southern Luzon, magdala po kayo ng panangganang sa ulan dahil magiging dynamic at kalat-kalat po ang mga pag-ulan po na iilad dyan maghapon dahil sa ating shear line na umiepekto ngayon dyan sa silangang bahagi ng Visayas at bahagi ng Southern Luzon. And the rest ng bahagi ng Bicol Region mula Sorsogon hanggang dyan sa bahagi ng Iriga at Naga City at Catanduanes, makakaranas din kayo ng mas maulap na himpapawarin bukod sa Northern Samar, kabilang na ang Masbate at areas ng bahagi pa rin ng Camarines Sur. Expected din na uulanin din, magiging dynamic din o kalat-kalat ang mga pag-ulan. Isolated din ito sa Camarines Norte and the rest ng Quezon Province. Parati pong makakaranas sila ng mga madalasang pag-ulan dyan sa bahagi na yan dahil sa ating northeast monsoon na medyo nagkokos ng accumulation ng water vapor at bubuhos ito bilang isang mga kalat-kalat na pag-ulan. Kita-kita naman sa ating infrared BIR na malamig na simoy ng hangin na ito mula sa northeast monsoon o ating amihan. At dahil sa sobrang lawak po niyan, umabot na po hanggang bandang Southern Luzon at northern part ng Visayas. Ito po yung shear line. Ayan. Yan yung shear line. At pinakita ko na sa inyo kanina, nag-extend yan hanggang sa may bandang Palawan area. So yung buong Southern Luzon na yan at ilang portions ng Eastern Visayas and the rest ng central at west portions, magiging partly cloudy at magiging gloomy rin ang areas ninyo dyan. Kaya asahan din ang mga kalat-kalatang isolated rain showers maghapon. Medyo mababa o bababa ng bahagya ang tsansa ng mga pagkulog at pagkilat. Pero unexpected po yan na event na magkakaroon ng mga pagkulog at pagkilat dahil sa lalo na ngayong umaga at tanghali matinding sikat ng araw sa area ng Visayas at Mindanao. Pero mula sa bahagi ng Northern Luzon, makikita natin ay wala po tayong masyadong highly concentrated na kaulapan na magdudulot ng malakasang ulan. Pero dahil sa medyo mataas po yung daloy ng ating amihan, kaya lalo na sa silangang bahagi ng Northern Luzon, magiging gloomy rin ang himpapawirin ninyo dyan, pababa ng Metro Manila area. Pero sa kanluran ng Northern Luzon, magiging mas drier po ang ating himpapawirin dyan. Dahil kung titingnan natin sa infrared TRM, halos ang buong Ilocos Norte at Ilocos Sur ay magiging tuyot pa rin. Ayun, kitang-kita po, halos hindi nasasakupan ng kaulapan hanggang dyan sa may bahagi ng La Union, Pangasinan, at Zambales area. Kabilang na rin ang bahagi ng Tarlac. Ayan, yung portion na yan ay hindi naabutan ng concentration ng ulap, kaya halos magiging drier pa rin ang himpapawid nyo dyan, matinding sikat ng araw, despite na malamig sa hapon, sa gabi, at madaling araw. So malinaw na malinaw yan mga folks. And the rest ng bahagi ng Bulacan, papasok ng Metro Manila, magiging medyo gloomy pa rin tayo tuloy-tuloy yan. Mataas po ang concentrated na kaulapan, dahil pa rin sa amihan, kaya expected ang medyo gloomy hanggang dyan sa area ng Calabarzon
at bandang Mimaropa area. Despite na magiging mas maalinsangan sa bahagi ng Palawan, pero sa areas ng Mindoro magiging partly cloudy ang iira, lalo na sa Oriental at Occidental Mindoro. Yung katimugang parte lamang dyan sa may bandang San Jose ang medyo maalinsangan pa rin maghapon dahil hindi masyado nagpapang-abot yung kaulapan dyan. Kung sisilipin natin sa ARM, halos buong bansa ay very saturated dahil na rin siguro sa amihan na lumalawak po ang coverage nito. Kaya kung titingnan natin sa infrared na BO3 para mas kitang-kita yung mga saturated na kaulapan, makikita po ang kalurang bahagi ng Luzon, mas drier. Kaluran din ng Mindoro, mas drier at alang areas ng Palawan area. So yan ay makakaranas pa rin tayo ng mataas na dry spell. Tuloy-tuloy po yan ha. And the rest ay magiging gloomy po ang panahon. Nabanggit ko na po ang buong Visayas na mas gloomy po at mas maulap po ang iiral dyan. Maliit lamang ang mga tsansa pero isolated na mga scattered rain showers. Dahil po sa shear line na umiiral pa rin dyan. Ayan, kitang-kita pa rin oh. Malakas po yung shear line. So, yung bahagi ng Mindanao, mas makakaranas din, lalo na sa bahagi ng Southern Mindanao, mula Davao del Sur at ilang bahagi ng Compostela Valley. Siyempre, damay na ang Davao City at the rest ng Davao de Oro. Magiging maulap po at magkakaroon ng mga di inaasahang kalat-katapakulan na may pagkilat-pagkulog dahil sa ating southeasterlies. Ayan, ang gagaling dyan sa katimugang parte ng Southern Hemisphere. Dyan sa beyond ng equator. At yung daloy kasi ng hangin, medyo kumikilos pa north-west. Yung daloy ng trough o yung surface trough na namumula sa Southern Hemisphere. Kaya tinawag nating southeasterlies. Kaya magkakaroon ng mga kalat-katapakulan dyan ha. At nabanggit ko na po, maging sa katimugang parte ng Sorsa din ay magiging maulap at makakaranas kayo ng mga ilang kalat-katapakulan na may pagkilat at pagkulog. Typically, magkakaroon ng inaasahang moderate and some heavy rain showers lalo na sa hapon, sa gabi, at madaling araw. So magdala po ng pananggalang at ihanda na lamang po just in case na biglang ulanin sa inyo. Pero pagdating sa hilagang parte ng Mindanao, mula Cagayan de Oro hanggang dyan sa may bandang Butuan at Surigao area, ay magiging maaliwalas, katamtaman po ang lagay ng panahon, magiging maalinsangan po ang temperatura natin dyan ha. So isolated lang din at palilitansan sa ng pag-ulan, magkaroon man ay mga panandaliang ulanan lamang. Pero mangunguna po ang mataas na humid hanggang sa buong Zamboanga Peninsula. So magdala rin kayo ng pananggalang sa tinding sikat ng araw at huwag masyadong mag-dehydrate, lalo na ng mga taga Zamboanga del Norte ay matinding init po ang dadaranasin nyo ngayon dyan maging sa isla ng Basilan at Ulusulu. Sa silangan ng Mindanao, magiging partly cloudy ang hinatuan areas. So makakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan pa rin dyan. Dahil yung edge ng surface trough mula sa southeasterlies, medyo umaabot din dyan sa bahagi ng silangan ng hinatuan area. Yung daloy na yan, damay na ang buong Southern Mindanao. So alam na natin mga folks, sa mga nakatira sa southern part ng Mindanao, makakaranas po kayo dyan ng mga ilang kalatang pag-ulan. So dahil wala tayong may re-report sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, dahil halos sa buong buwan ng January 2024, wala po talaga tayo nakikitaan na anumang maging forecast na magkakaroon ng anumang sama ng panahon. Wala. Isobars lamang na napakataas na atmospheric pressure ang aasahan ng buong Northern Luzon hanggang Southern Luzon area. So yung shear line na iiral sa bansa, typically hanggang tuloy-tuloy yan hanggang sa susunod na linggo at mas bababa ito by January 13 onwards. Ayan makikita po yung shear line ina-expected na sa may bandang pagitan na po ng Surigao del Norte at Southern Leyte. Yung pagitan ng shear line. So expected yan by January 13 onwards ay posible pong mas bumaba pa yung coverage ng ating amihan kaya yung shear line ay mas bababa pa ng husto na aabot halos ng Mindanao. So expected yan mga folks hanggang sa susunod na linggo na magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao by forecast of January 13 onwards. So maaring bukas yan. Sa ngayon, nasa bahaging Eastern Visayas pa po ang shear line kaya nakakaranas muna sa may bandang Eastern Visayas ng mga matitinding mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Baka bukas pa magsisimulang ulanin ang bahagi na yan ng pagitan ng Leyte at Northeastern Mindanao dahil sa shear line, kitang-kita naman po. Kaya expected yan mga folks.
Sa alon naman, magiging maalon pa rin ang ating karagatan ngayong araw sa buong silangan ng bansa. So sa mga maliit nating mangingisda, medyo restrain po muna tayo. Malakas po ang bugso ng gale force winds dyan sa loob ng 24 oras. Sa kanluran ng bansa, medyo alanganin pero ingat na lamang po mga folks dahil at least within 3 nautical miles, pwede po kayo mangisda dyan. Huwag lamang kayo lalagpas ng at least 3 nautical miles siguro para hindi kayo abutan ng mataas na alon na nasa 1.25 meters. Pero be wary sa magiging gale force winds mga folks dahil malakas po ang ating gale force wind dahil kung titingnan natin in 925 hectopascal winds ay malakas ang daloy ng amihan. Ayun ang lakas. Natalo na nga halos yung Estelis Kaya yung Estelis mas numipis po ng husto. Yung daloy ng ating amihan ay asahang mas lalakas pa this coming weekend. So sa general flood advisory and warnings mula kay Pag-asa, syempre, ay nasa moderate po na babahain ang bahagi ng Eastern Samar Region o Eastern Visayas. Ang buong bahagi ng Eastern Visayas ay inaasahan daw nasa moderate na tsansa na babahain at gaya na ating inaasahan dahil nga po sa sea line na namamagitan dyan ay asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa buong bahagi ng Katarman, Dolores hanggang Catbalogan at Tacloban City, pagitan ng Northern Leyte. So, just in case na magkaroon ng moderate and some heavy rain showers maghapon, ay ingat na lamang dahil may moderate na tsansa na magkakaroon ng pagbaha according yan sa General Flood Advisory mula mismo sa data feed ni Pag-asa. At narito naman ating 3-day to a day weather forecast para sa araw ng Biyernes, January 12, 2024.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, January 12, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa mga gusto nyo malaman ng iba pang updates at magkakaroon tayo ng mga ibang karagdagan o bagong upgrade sa ating webpage soon. Nabanggit ko na yan ng isang araw. At sa mga gustong malaman ng mga real-time updates sa Caloocan, lalo na mula sa aking weather station mismo at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.